Ayan mga halapips, hello sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Las Piñas at ngayon ay papunta tayo sa Carmona. Bali yung pupuntahan ko sa Carmona is yung Mitsukoshi kasi mahigit 6 na buwan na wala pa ring plaka yung si Mario, yung Cafe Racer. Wala pa rin akong nare-receive na email mula sa LTO at saka wala rin pang nalabas sa LTMS tuwing tinitignan ko. Eto, pupuntahan ko na kasi wala naman silang tinetext sa akin, hindi sila kumukontak sa akin. Tinry ko rin naman ako kumontak. Wala naman walang sumasagot sa number na nakalagay dun sa kanilang Facebook, kahit sa messenger nila sa Facebook. Wala ring nasagot. Kaya ito, ako na yung pupunta sa kanila. Kasi wala lang, baka nakakahiya naman sa kanila. Baka mapagod pa sila pag kinontak nila ako o i-text nila ako. Ito na naman tayo sa rotonda na to, magulo. So yan mga halabips, 12:10 na. O diba, tanghali na naman. Ewan ko ba, hirap na hirap talaga ako kapag kailangan gumising ng maaga. Hirap talaga ako. Pag nasa ride ako, nagagawa ko yun kasi nasa ride ako, kumbaga wala akong ibang gagawin kundi yung pagmotor lang. Pag nasa bahay kasi yung dami-daming pwedeng gawin, pwedeng mahiga-higa ka lang doon, manood ka ng mga videos. Wala. Pag nasa bahay ganun, kung anong oras ko maisipan na umalis, yun lang. Kaya kadalasan talaga tanghali. So yan, habang nabiyahe tayo, kikwento ko na lang din sa inyo yung mga ibang nangyari habang nasa ride, sa 4-day ride sa Cordillera at saka sa Nueva Vizcaya. Tsaka yung nangyari sa motor after ng ride. So yung day 1, smooth naman yung biyahe. Wala namang aberya, hindi naman ako inantok talaga. Medyo parang naiinip lang ako minsan kasi pag nasa flat na daanan, medyo nakakaramdam lang ako ng kaunting antok. Yung mga banda sa Pampanga, sa Tarlac, tsaka sa Pangasinan kasi flat yung lugar. Kumbaga wala kang ibang makita kundi mga palayan. Yun lang, parang nakakainip. Parang ganun yung pakiramdam ko. Kasi diretso lang yung kalsada Tapos pagdating sa Baguio, yun, okay naman. Actually, ilang beses pa akong naligaw dun kakahanap nung tutuluyan ko kung saan ako napunta kasi magkaiba yung address nila sa yung binook ko sa Agoda ko kasi binook yun Iba yung address doon, iba rin yung nasa Facebook nila, tapos iba rin yung nasa Google Map, iba yung pangalan. Naiisip ko nga baka mamaya na-scam ako doon So hindi naman pala. Magkakaiba lang yung address, parang ewan ko, hindi nila inaayos. Tapos nung nasa Baguio na ako, dapat sa La Presa ako pupunta, kaso nga lang sarado daw. Ayan, naghanap ako ng ibang pupuntahan. May mga nakita ako, kaso lang nasa kabilang side siya nung Baguio. Kumbaga dadaan pa ako sa pinakasentro ng Baguio. Nung tinignan ko, apaka-traffic. Kaya wala, hindi na ako tumuloy. Umuwi na lang ako, bumalik ako dun sa tinutuluyan ko. Kasi nakakapagod pag ganun. Pagod ka na sa biyahe papunta sa Baguio, tapos sasabak pa ako sa traffic doon sa Baguio City. Sandali lang naman ako sa Baguio, magpapalipas lang naman ako ng gabi, tapos tutuloy na ulit sa ride. Kaya ayun, mas binabuti ko na magpahinga na lang. Tapos sa day 2 naman, smooth naman yung ride papunta ng Ambuklao. Yun lang, medyo naligaw lang ako ng konti, parang papunta na ng Nueva Vizcaya yung naging ruta ko. Pero nakabalik naman din sa original na plan. So nasayang din yung oras doon. Ang daming hindi napuntahan doon sa day 2 kasi yun nga, nagkaroon ng mga aberya. Tapos hindi ako mabilis ng maayos kasi nga sa mga buhangin na nakikita ko sa mga kurbada doon. Natatakot ako na dumulas doon. Ilang beses akong nadulas doon, pero mabuti na lang hindi naman ako sumisempla na kumbaga na aagapan ko naman. Ayun, so medyo humaba-haba yung biyahe nun dahil nga sa mga buhangin. Kaya ang nangyari, hindi na ako nakapagbatad.
Dapat Batad talaga ang punta ko doon. Kaso anong oras na ako dadating doon? Tapos isa pa na kinukonsider ko nga, nabanggit ko naman sa video, is yung weather kinabukasan. Kasi magiging traffic magiging maulan daw banda doon sa, yun nga, yung daan na yun papunta sa Alfonso Lista mula sa Batad, magiging maulan daw. Bundok din yun, so malamang nakakatakot yun pag umulan talaga. Kaya nag-decide ako na mag-iba ng ruta, imbis na yun nga Alfonso Lista, tapos Santiago Isabela, tapos papunta ng Baler. Wala, hindi ko na tinuloy. Naghanap na lang ulit ako kinagabihan noon nung nasa Lagawi na ako. Naghanap ako ng bagong mapupuntahan. So yun nga, yung napili ko is yung Skyscape 360 sa Ambagyo. Nakakatuwa kasi ang lamig doon. Gusto ko bang magtagal doon, kaso lang iniisip ko na layo pa ng Tarlac. Mula Lagawi kasi Tarlac yung pupuntahan ko Kasi parang nasa 300 kilometers din yon, mula Lagawi papunta ng Ambagyo, tapos papunta ng Tarlac. Kaya kahit na gusto kong tumambay pa doon sa Skyscape kasi ang lamig nung hangin doon, wala, kailangan kong mag-resume ulit ng biyahe. Parang mga 1 oras lang naman yata ako doon, tambay-tambay lang. Tapos naman sa day 4 ng ride, walang naging day 4 kasi nasira yung biyahe. Kasi kung natuloy ako sa Baler, yung day 4 ko dapat sa Nueva Ecija tsaka sa Bulacan. Yun yung mga bala kong puntahan. Meron na akong nakaplano dun kung saan ako pupunta, tsaka may mga backup na din na mapupuntahan kung sakaling may pumalpak. Kaso nga, dahil nga hindi ako natuloy sa Baler, kumbaga na quick check lang ako sa Nueva Vizcaya. Yung sumunod na araw, ganun naman din. Nagpin din ako. Kaso lang, nung araw na yun, Lunes, sarado. Yung dalawang pinili ko, yung isa nasa Pampanga yun Tapos yung isa naman nasa Bulacan din. Parehong sarado. Hindi ko alam kung bakit. Pero napansin ko yung kadalasan sa mga pasyalan, sarado sila ng Lunes. Katulad nung napuntahan ko rin sa Silang na restaurant, Japanese restaurant yun. Hindi pala sa Silang, sa Amadeo. Sarado din sila tuwing Lunes. Kasi ako, Linggo at saka Lunes yung wala akong pasok. Ayoko namang lumabas ng Linggo kasi matraffic yung paglinggo. Kaya ang pinipili ko, Lunes. Kaso lang, yun nga, pag Lunes, ang daming ang sarado. Pero at least, hindi naman traffic. Kaya dapat hahanap talaga ako ng mga maayos Kaso lang nasira. Pagdating naman kay Pacquiao, wala naman akong napansin sa kanya kasi ang biyahe ko lang naman palaging bahay tsaka opisina, mga 3 kilometro lang naman yun. Kaya wala akong napapansin sa kanya. Pero nung isang beses, ayun nga, 1 buwan after nung long ride, napansin ko sa kanya parang antigas-tigas ng likod niya. Yung parang shock, parang hindi siya nag-absorb. Parang ramdam ko sa likod ko yung, alam mo yun, yung impact. Ayun, kaya pagdating ko ng Cavite, mula Las Piñas, nananakit yung likod ko, yung lower back ko kapag napapadaan ako sa lubak. Yun yung napansin ko. Kaya ang ginawa ko is dinala ko siya sa Yamaha, dun sa lagi kong pinupuntahan dun sa Marcos Alvarez. Sabi, baka daw sa bushing, hindi ko sure yung term bushing. Bushing. Ayun. Wala daw sila nun. Kumbaga may inaangat daw yun. Yun yung sabi ng mekaniko. Siyempre, oo na naman ako ng opo. Kahit na hindi ko naiintindihan. Kaya ang ginawa ko, dinala ko to si Pacquiao dun sa yung pagawaan na madalas kong puntahan. Okay naman daw yung shock, sabi nila. Wala naman daw problema kasi maayos pa rin daw yung shock.
Tapos binanggit ko sa kanila yung isa pang sinabi nung pamangkin ko na ano to, yung kwadrado sa ilalim na parang goma. Nalimutan ko eh. Anong tawag dun eh. Ayun, rubber stopper. Yun pala yun. Yun, pinalitan kasi pudpud na daw. Ngayon, medyo okay naman siya, pero parang tingin ko nandun pa din yung medyo masakit na impact. Sa ngayon wala na eh. Pero parang ramdam ko, parang meron pa rin sakit yung impact. Kaya yun, hindi ko alam kung ano yung problema eh. Ipapatignan ko na lang ulit. So ito nga pala, merong bago dito kay Pacquiao. Ito, alam niyo ba to? Yan yung, hindi ko alam tawag eh. Pero ang tawag namin dyan, pot-pot. Yan yung kadalasang ginagamit ng mga nagtitinda ng pandesal o kaya ng puto. Yung mga naglalako. Ito yung katunog nito is yung tunog ng, yung nasa channel ko, kapag yung may kumain ako, diba? Tapos babalik na sa biyahe. Laging may tunog yun eh, yung kulay blue. Hindi ko mapindot ngayon eh, kasi hindi nyo madidinig kasi mabilis yung andang natin. Malakas yung hangin. Try. Yan, ganun. Pero ito, hindi ko to ginagamit sa mga sasakyan o kaya sa bus, truck, kasi hindi nila madidinig. Tsaka bawal yata yun eh. Ginagamit ko lang to sa mga tao o kaya sa bisikleta, sa nakamotor, para lang maging aware sila na nandito lang ako sa likod ninyo. Hindi para maging kaagapay nyo sa buhay, kundi baka lang magkabanggaan tayo. Para lang aware kayo. Yun lang naman yung silbi niyan. Tsaka nung pinagawa ko nga ito yung pinagawa ko yung sa rubber stopper, tinesting pa ng ng mekaniko, pinindot to. Gumanto siya. Ganun. Kasi mga tao doon, nagligo, napiriktawan ng tuloy yung motor. Pero wala lang, nakakatuwa lang. Pag ginagamit ko nga ito, naglilingunan yung mga tao eh. Siguro akala nila puto, magugulat ka na lang, minsan may nasigaw, Hoy! Hoy! Puto! Pabili! Puto! Yun. Wala lang. Baka mamaya may magkaganon eh pag narinig to. Ay! Ito ako po. Yan, malapit na tayo. Kasi ito na yung Mitsukoshi. Dito ang paradahan, napakainit naman. Usugyan natin. Ito, pagkatapos ng ilang minutong paghihintay dito sa Mitsukoshi, eto na, nakuha ko na yung OR at saka yung CR. Plus, may plaka na. Okay, dito lang. Bali, naki-photocopy na rin ako sa kanila ng OR at saka ng CR para hindi na ako magpiprint pa sa opisina. Doon kasi ako nagpiprint na mga kung ano-ano sa opisina. Pero syempre joke lang yun kasi baka mamaya mapanood pa to ng HR namin. May magsumbong na ko opisina ko. Bali ayan mga halapips, pagkatapos ng 6 na buwan na paghihintay, meron na talagang OR at CR si Pacquiao. Kaya magagamit ko na siya, makapag-practice na ulit ako ng manual. At sana magamit ko na siya sa mga susunod na ride. Pero syempre magpa-practice muna ako kasi nakalimutan ko na kung paano mag-manual. Testing ulit natin tong pot-pot. O diba yun yung tunog niya, kaso 3 yun eh. Gawin nating 2. Ayun yung tumutunog eh kapag halimbawa kumakain ako tapos resume na ulit ako sa biyahe. Yan yung nagpe-play dun eh. Ito katulad nito. So yan mga halapips ha, pa-subscribe na lang and pa-like na lang ng video na to. At hanggang sa susunod na ride. Bye bye. Hindi dito. Bye bye. Ayan.